So ito na nga mga Habibis! Hi! Welcome to another episode of The Beehive! Beehive! Where you can be open. You can be authentic. And be random. And of course, be with the Habibis! Ayan. Another episode ulit. In fairness, ang dami na nating episode. Oh, ang saya ng chikahan natin sa last episode. I know. Bakit nga ba tayo may episode na ganito? Kasi nga si Happy David ay nag-release ng album. Yes, picture frame na lang ang kulang. Charot! Anong album ba yan? Album ng mga kanta, hindi po yung album na may mga photos. Pictures. Hindi photo album. Hindi photo album. So, album ng kanta, meron siyang 8 tracks. Yeah, no? 8 songs po siya in collaboration with different artists. No? Yeah. Isa sa mga tracks is solo, pero halos yung 7 other tracks is a collaboration with different friends ko na mga singers din. And isa dun sa mga tracks is in collaboration with Habiray din. So, huwag mo kayo mag-expect. I hope na pakinggan nyo. It's one of my Christmas gifts for all of you Habibis na nanonood yan. Happy Christmas sa inyong lahat. Yeah. Okay, dito naman sa episode na to, we're gonna talk about, pag-uusapan natin, isa sa mga tracks in that album entitled, yung album ko muna, anong title ng album ko? A Little Box of Chocolate. A Little Box of Chocolate because life is a box of chocolate. A life is full of lessons and surprises and marami tayong mapupulot na lessons sa life if we allow ourselves to learn, no? So, eto namang next song, one of the songs in the album is called Secret Angel. It is in collaboration with my friend who is also known as the Prince of Pop. Ayun, Phil Prince of Pop. Actually, he was part of Season 2 ng Star in a Million ng ABS-CBN. Oh, wow. Yeah. Yes. Diba? Galing-galing din ito. He's also a businessman. Itong tao na to, ang bait-bait and generous. And I really thank him for being part of this album. Pero since nasa US siya, hindi siya magiging guest natin today. Yan. So, sino ang guest natin ngayon? At anong title ng song? Kakasabi ko lang. Lutang pa. Eyes on the board, baby. Hindi ka pa Lutang natutulog, no? pa. Kulang sa tulog, pasensya na. So, Secret Angel ang title ng song? Oo. Secret Angel Ito kasi... kung saan ba yun, Secret Angel? Di ba, naalala mo nung... I don't know if you've heard of that saying na you have to be kind to the strangers and to those na knocking on your door because hindi mo alam, angel pala yun. A secret pala yun na angel. Parang ganon. Hindi mo alam na yan, angel pala siya in in disguise, an angel in disguise pala yun. So actually, that moral of that quotation really just teaches us to be kind to everyone around us and not to judge people. And wag natin yung i-base yung ating kindness, yung ating pakikitungo sa mga tao, hindi dapat natin i-base sa itsura or sa status niya sa buhay, kung mayaman ba siya, mahirap siya. But instead, lahat ng lumalapit o pumapasok sa buhay natin, dapat we treat them with respect and kindness and hospitality. Speaking of that, sa paano mo sinulat yung kanta? Anong pinaghugutan? Basically yun, it's ang pinaghugutan natin ko nung sinulat ko yun. Actually, more love song siya. Pero basically, dun talaga ako nag-focus sa taking a risk about getting to know someone because you don't know na they could be destined to be part of your life for a good reason. Gusto ko yun. Meron tayong nangyari sa buhay. Actually, madaming nangyari sa buhay natin yan. Hindi natin in-expect na pumasok sa buhay natin. Tapos, nung naging parte na sila ng buhay natin, parang gumanda lalo yung buhay natin. Mas naging blessed tayo. Mas maging masaya tayo. Mas naging magaan ang buhay mo. Diba? Because of these people na nakikilala mo. Correct. And speaking of mas gumaan ang buhay namin, mas sumaya. At nagkakulay. Ang buhay namin. Pumasok sa buhay namin at nakilala namin ang aming galing at angel. Ang aming angel. Yes, napaka-angelic namin na angel. Angelic na angel pa. Alam niyo na kung sino. Kilala niyo siya. Walang iba. Siyempre si Justin. Charot. Iba pala. Mali pala. Marami kaming angels sa buhay namin. Pero ang pinakauna na dumating dito sa bahay namin na nakita niyo sa aming mga vlogs is si Ate Rose. Ate Rose. Hi, Ate Rose. Dito ka, Ate Rose. Ang aming secret angel. Charot. No, hindi siya secret angel. Siya yung amin ng angel talaga. Hello po. Yan. Si Ate Rose, diba? Secret angel din because nung una hindi natin alam kung
anong mangyayari o hindi natin siya kilala. Pero nung nakilala natin siya, angel pala talaga siya. Pero alam mo, gusto ko tanong kay Ate Rose, syempre, kung kami, naging secret angel ka namin, kami din syempre, di ba, kwento mo sa amin nung una, hindi mo din alam na kami yung magiging angel mo, in a way, diba? Bakit nga ba? Kasi nung una, hesitant ka ba na pumunta dito sa amin, parang dadalawang isip ka ba? Or meron ka bang mga parang doubts na parang, ay, baka hindi ako magtagal. Anong ginawa mo? Kwento mo sa kanila. Nung una po talaga, syempre, unang-una, nagpipray po talaga ako kay God na sana makahanap ako ng mga amo na mabait. Kasi nung una ko pong pinasukan, hindi po kasi ganito po sa inyo ang pagtrato nyo sa akin. Naranasan ko po yung natutulog ako sa sahig. Nagsasapin ako totoo? Opo, totoo yan, sir. Promise. Sa sahig? Sa sahig ka Sa Nagsasapin sahig ka ng- mismo, sir. Nagsasapin ako ng carton po. Oh, no, karton lang? Mm. So, matigas, no? Oo. Sa isang kwarto po yon, siyempre nandun po sila. Maingay po sila, siyempre hindi agad ako makakatulog. Kung anong oras sila makakatulog, ganun din po ako. Kasi, yan, dinadaan-daanan po nila ako dyan. Hulo, ganun. Tapos, yung natutulog na ako minsan, mga 10, gigisingin ako para lang magpabili ng ulam sa labas. Grabe. Kaya, sobrang blessed ko na dito po ako napunta. Totoo po yan, sir. Pero nung pumunta ka dito, nung una ka namin sinundo, ilan ang dala mong dami? 5 pares po. Bakit nga? Ba't kakunti ang dala mong dami? Konti lang dala niya. Kasi po, kung hindi ko man po gusto yung mapapasukan. O hindi tayo magkakasundo, gano'n. Makakauwi po agad ako. Wala masyadong bitbit. Pero ito po yung unang punta ko na sumasakay ako ng bus na parang napaka-komportable ko. Parang ang ganda ng mapupuntahan ko. Hindi ako kinakabahan. Kasi nung una ko po talagang pinapasukan ko, parang iba yung pakiramdam ko. I think nagka-connect din talaga ang energies ng universe no? Because kami, nung time din na yun ni Ray, talagang nagdarasal din kami na sana makakuha tayo ng someone na mabait, masipag, mapagkatiwalaan. Yun, kasi tapos naka-experience na din kami kasi ng mga kasambahay before na iniwan na kami bigla na kahit anong bait namin kasi nalaman na lang namin kasi nagtanan daw pala sa jowa or mga ganun na hindi man lang nagpaalam. Actually, nag-letter na lang na sorry, ganun. Kasi kahit wala naman kaming ginawa. So, ang sa amin lang talaga, gusto namin, ayaw kasi namin ng mga short-term relationships kasi syempre masakit iwan. Kahit hindi yan siya jowa ha. Pero ako personally, ayoko talaga ng masakit sa akin yung naku-close ka sa isang tao tapos biglang mawawala sa buhay mo. Ayoko ng ganun. So sabi ko, sana makamit kami ng someone na willing to stay with us for a long term na magiging family din namin. Opo. Kaya sobrang saya ko po talaga dahil unang-una po, kayo yung tumulong sa akin. Kung bakit, dumami po yung followers ko. Dahil din po yan sa inyo. Kasi alam mo, si Ate Rose, nung pumasok yan sa amin, napakamahiyain. Tapos, alam mo, maikwento ko lang, yung first day ni Ate Rose, nung sinundo namin siya sa terminal sa Cubao, diba? Okay. Sa Cubao, that was Pride March. Pride March yun, diba? Yes. Noong 2022. Meron kaming, na-invite kami ni Happy David na kumanta sa Pasay. So, sinundo muna namin si Ate Rose, tapos tumiratsa kami ng Pasay para sa Pride March. So, first day ni Ate Rose, na-expose agad siya sa LGBT community. In other words, unang-unang salang ni Ate Rose pa lang sa amin, puro na mga bakla ang nakikita niya. Pero natutuwa ako kay Ate Rose kasi hindi siya nag-judge. Kasi napawisan yung asawa ko. Yeah, kasi init, diba? So, ang lakas ng ilaw, anyway. Tapos yun, natuwa kami kasi, si Ate Rose, very open, tapos hindi niya kami ginudge or what, diba? Tapos, andun lang siya, naghintay siya, diba, na matagal. Actually, isa yun sa mga talagang worry ko dati because kami ni Ray, hindi naman kami pangkaraniwang couples o partners. So, sabi ko, sana hindi yung... Ayoko kasi nang pupunta na o magpapapasok kami sa buhay namin o sa bahay man lang namin na ichichismis kami or iba yung turing sa amin kasi tingin niya, ay, mga Bex sila, so iiwas ako, dun lang ako, or mandidiri. Ayoko talaga ng ganon. Kasi, pero... So far naman, naging komportable naman si Ate Rose kahit dalawang lalaki kasama niya. Hindi naman po ako ilang, sir. Hindi siya ilang. Yung nagustuhan din namin kay Ate Rose. Tapos, napakasipag din ni Ate Rose. Like, maga siyang gumigising, tapos laging malinis ang bahay, ganun. Kaya talagang angel namin si Ate Rose. Kaya lang po nung una, sir, mahihain talaga ako dahil
dun sa una kong pinasukan, hindi naman po ganun ang Treatment sa'yo. pagtrato nila sa akin. Nagulat ako dun sabi niya na kahit alas 10 natulog na siya, gigisingin siya pag naranasan ko po. Ewan ko ba, sir. isa yun sa mga sabi ko kay Ray, like, kami nag-uusap kami, sabi namin na since si sino si Ate Lo? Si Ate Rose ay empleyado. Di ba ang empleyado meron namang working hours? So kami talaga pag dumarating na alas 8, alas 9, gabi na, madilim na, pinapahinga na talaga namin si Ate Rose. Even if marami pang gawain sa bahay, sasabihin namin, kahit bukas na yan Ate Rose, so kami na. Oo, Because diba? they're not supposed to work for us like 24 hours. Dapat may pahinga din, di ba? Yeah, tsaka, paano siya makakapagtrabaho na maayos kung kulang siya sa tulog, kulang siya sa kain, diba? So, isipin natin, diba? Yung mga kasambahay natin is tao lang din. Nagugutom, inaantok, kailangan, bigyan natin ng energy kasi sila yung tutulong sa atin. Nagulat diba? ako kasi sabi nila, ang bait daw natin kasi kasama daw natin sa hapagkainan or pag kumakain tayo yung ating kasambahay. Ang iniisip ko naman, parang normal lang man dapat yun. Parang bakit tayo pinupuri sa something na dapat normal lang ginagawa? Well, naiintindihan ko naman yung iba. No? Siguro kultura lang talaga nating Pinoy na hinihiwalay talaga yung kasambahay. Pero sa amin, we don't wanna judge you, no? Kung ganun talaga ang proseso nyo sa bahay. You know, as long as you treat them with kindness, okay lang naman yun. Okay lang naman na magkaiba tayo ng schedules. Ang sa akin lang, kami lang, nung una kasi, kami lang dalawa ni Ray dito sa bahay. So, nung dyan si Ate Rose, hindi ba very awkward na kumakain kami tapos hindi pa siya kumakain, hihiwalay pa. Mag-iiba pa ba kami? Tatlo lang kami? Dadalawa nga lang tayo, tapos kapag kainan, tapos hindi mo pa sasama si Ate Rose. Oo, kami na nga lang, di ba? So, we didn't see anything wrong with it. And ano lang talaga, kasi ako, never ko talagang nag-treat ng kasama sa bahay na iba. Hindi kaya ng puso ko, parang gano'n. Ako meron akong... Hindi siya kaya kasi talagang family and treatment ko. Ako meron din ako. Ito, you know, if iba yung proseso nyo sa mga bahay nyo, that's your life, hindi namin pangingialaman yan. Sa amin lang, ito personal lang naman to. Ito sa mga vlogs natin actually, pag nanonood kayo, pwede kayong mag-agree, pwede kayong mag-disagree, and that's okay. Because you have your own principles and beliefs. Ito, mga sinishare namin, ito kami. Personal ito yung totoo namin, di ba? Kung hindi kayo agree, okay lang din naman yun. So, going back, isa sa mga ayaw ko talaga, growing up, ayaw ko talaga yung iba ang ketchup ng isa, iba ang ketchup ng amin. Iba yung tubig mo, iba yung tubig namin. Iba yung manok mo, iba yung manok namin. Ayoko nang ganun. Kasi, I don't know, I feel like everybody should be treated equally. Ganun. Hindi naman mababawasan yung sayo pag you share it. Tapos lalo na sa, like for example, sa bahay, pag hindi natin shinare sa kanya yung food, aamagin lang yun, di ba? Mapapanis lang. So, why not just share? Share it. At saka ako, naniniwala talaga ako na kapag nag-share ka ng blessings mo, bumabalik sa'yo tenfold. Oy, naniniwala kami ni Ray. Isa yan talaga sa mga na same kami ni Ray. Kaya kami naman nagtagal ni Ray eh, di ba? Like, 9 years na tayo, di ba? Sa 9 years namin ni Ray, kaya kami nagtagal. Ang dami naming same kami ng mga paniniwala. Like, isa sa mga same namin pinaniniwalaan is, yun nga. Sabi pag nag-share ka ng blessings, bumabalik sa'yo. The universe will bless you tenfold. Everything you put out, any energy you put out to the world, babalik at babalik yan sa'yo. Kung hindi man ngayon, someday. So, if you put out a lot of negative, ikaw ay mahilig criticize ng iba, maghanap ng mali sa iba. Kung hindi mo man nararamdaman yung karma ngayon, babalik yan sa'yo. Ganun. Especially, be very careful, even on social media. Sometimes, hindi natin nanonotice, pero sobrang toxic na pala natin sa social media based on ating pinopost. Nagko-comment tayo ng mga masasakit sa mga taong hindi natin kilala. Exactly. Nagko-comment tayo ng mga ganun. Akala natin wala lang, hindi naman niya ako kilala niya. Okay lang yan, bahala siya. Public naman yan, bahala siya. Kung masaktan siya, bakit niya pinost? Ganon. You know, for now, feeling mo wala siyang effect, pero darating yung bad energy, babalik yun sa'yo. So, be careful. We always say that be careful and choose always what energy you release into the world. Because the more you release good into the world, good energy, kindness, positivity, yun din ang babalik at babalik sa'yo. Pero ako kasi talagang you cannot please everyone, no? Mm-hmm. You're not gonna be everyone's cup of tea. Kaya ako,
normal lang yun eh. Parang nakikita mo sa social media tayo, di ba? May mga nagko-comment dyan ng mga negative. Ako talaga, kaya ko kasi nabasahin na hindi ako naaapektuhan. Because lagi kong iniisip, di naman niya ako kilala. So, kung ginudge niya ako based on one video or based sa isang act ko, problema na yun. Basta ako, walang effect sa akin. Minsan, ang ginagawa ko din, kapag nakakakita ko ng negative at ayokong mapasa sa akin yung negativity, binablock ko. Totoo. Binablock ko, why? We have that choice. Kasi binablock ko sila because ayokong magkaroon ng negative feeling. Yeah, we don't wanna absorb the negative energy. Ayoko mag-absorb. Kaya binablock ko na lang kasi alam mo kung bakit. Kahit anong gawin mong kindness, kahit anong gawin mong mabuti, kung ang tao ayaw niya sa'yo. They will choose to see the bad side of you. True. Always. Kahit na anong gawin mong maganda. Yeah, true. Kaya tayo, we have to remain positive. Speaking of, laging may makikitang mali. Si Ate Rose, dahil dumadami yung followers niya, dumadami na rin may mga sumusulpot-sulpot na mga negative, mga bashers. May minsan sasabihin nila na parang, may dati sabi na devilish. Sabi niya, your maid looks devilish. Oo, parang na merong masamang intensyon na tinatago. Ganun, sabi ano yan? Tapos may nag-comment sa'yo na parang sabi niya, ano daw? Sabi lumalaki ang ulo? Hindi, may sinabi siya na yung nagkakape kayo, napapahinga kayo. Kasi may ganito. Ang nangyari kasi, after ni Ate Rose at ni Lindy gumawa ng trabaho sa bahay, nagpapahinga. Kasi kumpleto na sila sa mga gawaing bahay, papahinga sila, tapos nag-video sila ni Lindy. Tapos may nag-comment na lumalaki ng ulo ni Ate Rose, yung mayabang na, sabi nila, huwag niyo abusuhin yung kabaitan ng mga amo niyo. Babait na amo. Grabe naman. At napaka-arte ko daw. Bakit mo arte daw? Kasi doon nag-lipstick ka. Hindi sir, kasi sabi naman po Naka-lipstick ka ngayon. Naka-lip-tint si Ate Rose. Hindi pa pwedeng mag-lip tint si Ate Rose. Sabi po, dami din nag-request sir. Mag-lip tint ka Ate Rose kasi ang putla ng bibig mo. May sakit ka ba? Dami naman po. Pero yan ang sinasabi mo na... May lahi po kami. Exactly. Pero yan ang sinasabi natin na kahit anong gawin mo, merong may opinion ng tao. So, may minsan yung opinion negative, may positive din. Sasabihin na mag-lipstick ka, may negative din ang arte mo. Meron talaga opinion. It is your choice to filter and choose what to absorb. Yes. Pero alam mo, meron din tayong mga experience sa pag-vlog natin na talagang they're very open. Sinasabi nila, alam niyo, ayoko sa inyo nung una, pero habang pinapanood yung vlogs niyo, nagbabago yung perspective ko sa inyo. Oo. Diba? Which means na nung one time lang niya kami napanood sa video, ginudge niya kami doon. Pero nung may napanood din siyang video, at nakita niya na, ay, hindi pala sila ganon. Yun yung sinasabi ko na kailangan mo makilala yung isang tao bago mo masabi at malaman talaga yung totoong ugali. Yes. Hindi mo i-base sa isang video lang. Diba? Not based in one video, not based on one or the person's itsura, or ano yung background niya, o pagkita mo, bakla to, siguro immoral to, or masama to. No, umalandito, gano'n. Umalandito, diba? hindi. Even as ni Rai, we really make sure na wholesome lang yung ating pinuput out. Kasi hindi naman din kami ganun eh. So, you know, you don't judge people so quickly because you have no idea that they are your secret angels. Yun ang sasabihin ko. Kaya maging mabait kayo sa mga strangers. And alam mo, even yung mga nagva-vlog na hindi nyo naman kilala, huwag nyo agad i-judge based sa isang video. Hindi madidefine yung personality ng isang tao dahil lang sa isang video, isang act na ginawa niya. I think still best na makilala nyo mabuti bago nyo sabihin yung mga ganyang bagay. Yes. Kasi nga sabi nga ni Happy David, hindi mo malalaman na itong mga taong to is not just your secret angel, pero an angel to others. Diba? Mm-hmm. An angel to or others. Or malay mo, ikaw pala ang nakatakdang angel para sa buhay niya. Diba? Ikaw pala magiging blessing sa buhay niya. Diba? Na hinihintay lang ikaw mag-open up para maging blessing sa kanya. Pero alam mo, iniisip ko lang dito lang, hindi ko naman din syempre in-invalidate yung iba na nagiging careful. We have to be careful din naman diba? talaga. Kaya nga, kasi may mga strangers na hindi mo alam, baka nakidnapin ka na or what, diba? Take advantage so, take advantage ka. So, naiintindihan ko naman yun. Pero to judge someone, yeah, and to be mean, and to be rude, yun ang ayoko sana. Parang, kung wala kang sasabihin maganda at hindi mo naman kilala yung tao, then, huwag ka na lang magsalita. Yeah. Diba? Be careful of what we say because minsan yung mga sinasabi natin kahit isang salita lang pero ang laki na pala ng impact sa tao na yun. Anyway. At lalo hindi nila alam yung pinagdadaanan ng tao yun. Diba? Ate Rose, thank you for coming into our life. Thank you for being our angel. Thank you for being our angel. Yeah.
thank you din po sa inyo, sir. Yeah! David and Ryan. And Ate Ate Rose! Yan. At dahil dyan, Pakinggan na natin, ladies and gentlemen, ito na po, isa sa mga awiting sinulat ko, nilikha ko. This is Secret Angel by David Mercado, featuring Garth Garcia. It's getting late. I know I should be heading home, but I would hate leaving without your name on my phone. You own my eyes, they've been yours since you came through that door. Would you deny tonight for us could be so much more? Maybe we should talk to strangers. You could be a secret angel. I'm not living without you. I've been here so many times, can't count it, but tonight's the first time that it's worth it. Pretty face, boy, I light the room with a smile. Close enough, can I have your lips dance with mine? Maybe we should talk to strangers. You could be a secret angel. Without you, I'm not living without you. I've been here so many times, can't count it, but tonight's the first time that it's worth it. You, I'm not living without you. I've been here so many times, can't count it, but tonight's the first time that it's worth it. Music slower, hearts beat faster. Time's not a friend, baby, take my hand. We decide how this night should end. Without you, I'm not living without you. I've been here so many